Good morning, mabilis ang basa nating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 08 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mateo chapter 25, talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Mateo chapter 25 verse 1, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito, may 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Verse 2, ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Verse 3, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Verse 4, ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Verse 5, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya tinaantok at nakatulog sila sa paghihintay. Verse 6, ngunit ng hating gabi na may sumigaw na rito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Verse 7, agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Verse 8, sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Verse 9, baka hindi ito magkasya sa ating lahat, mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon naman ng matatalino. Verse 10, kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga habang bumibili sila. Dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Verse 11, pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Verse 12, ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Verse 13, pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o anong oras man. Hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Yung verse 13 guys ng Mateo chapter 25. Mateo chapter 25 verse 13, pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Mateo chapter 25 verse 14, talinghaga tungkol sa 3 alipin. Mateo chapter 25 verse 14, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Verse 15, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Verse 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000. Yung verse 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Verse 17, gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Verse 18, ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Verse 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Verse 20, lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Verse 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Mateo chapter 25 verse 24, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo
inihasik. Verse 25, natakot po ako kahit ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang salaping iniwanan ninyo sa akin. Verse 26, sumagot ang kanyang Panginoon. Masama at tamad na lingkod, alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Verse 27, bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? O kahit pala nung araw guys, may bangko na. Ulitin ko lang ha. Verse 27, bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit paano'y may tinubo sana ito? Verse 28, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Verse 29, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. Verse 30, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Kaya pag hindi ka magaling sa business guys, ilagay mo na lang sa bangko, baka tutubo pa. Kasi yung mga ito, yung tumutubo yung pera nila ng syempre magagaling sa business ang mga yan. Kaya kumikita sila ng doble. Ang paghuhukom. Matthew chapter 25 verse 31, pagdating ng anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Verse 32, titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Verse 33, inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Verse 34, kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halik kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang hilikhain ang daigdig. Verse 35, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Verse 36, ako'y walang maisuot at inyong dinamitan nagkasakit at inyong dinalaw na bilanggo at inyong pinuntahan. Verse 37, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, oo na uhaw at aming pinainom? Verse 38, kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? Verse 39, at kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Verse 40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa akin sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa kayo sa apoy na di namamatay at inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Verse 42, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Verse 43, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y walang maisuot, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. Verse 44, at sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, na uhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan? Verse 45, at sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bukas na itong Matthew chapter 26 guys, ang balak laban kay Jesus. May napanood ako kahapon. Ang mahaba-haba ito 2 page. May napanood nga pala ako kahapon. Yung sa YouTube.
na mula umpisan si Father God hanggang sa hanggang parang binuod nila. Kaya lang talaga ang lagi kong tanong, sino ang gumawa si Father God? Kasi kahit sa napanood ko kahapon, ang sabi is naririyan na si Father God. Umpisa pa lang ng likhain na itong mundo. Sa universe pa lang, guys, nandyan na siya. Kaya nga lagi kong tinatanong, paano po kayo ginawa, Father God? Aywan ko ba? Yung tanong ni Ralph, parating malalim masyado eh. Yan lang talaga ang inaano ko. Kasi sa Genesis naman, nilikha na niya ang diba? Ang langit at lupa. Pero kung ang lagi nilang sinasabi, andyan na si Father God before pa ang universe. Nandyan na siya. Kaya nga sabi ko, sino kaya lumikha kay Father God? Kung nandyan na siya kaagad. Bye everyone. God bless.